Hello everyone, welcome po tayo guys sa ating YouTube channel. Yan, thank you so much sa lahat pong walang sawang sumusuporta sa aking mga faithful supporters, legit friends at sa ating mga kababayang bayaning OFW, no? Kahit sa saan sulok man kayo ng mundo. Kaya welcome po kayo dito guys sa aking YouTube channel. Kaya yun guys, no, ang ating pag-uusapan po ito ngayon. Ito po yung panoorin. Meron po tayong ipakita sa inyo guys, at please panoorin po natin. Are we seeing an opportunity for Bongbong Marcos Jr. in his government to endorse the Human Rights Defenders Bill in the guise of unloading the historical baggage? That is not a remote impossibility. That is a real possibility. Dr. Jake, Eric, Dr. Rin, and Franco, kasi itong narrative nila no Marcos Duterte, nung panahon kasi ng election, parang narinig ko naman na, di ba, never again to martial law, Marcos dictatorship, ganyan din kay Pangulong Duterte because of the war on drugs, etc. Pero di naman sila pinansin ng taong bayan. In fact, di ba, overwhelmingly nakuha yung majority ng mga kababayan natin. So ano yung magiging pagbabago na nakikita nyo na gagamitin yung Human Rights Defenders Bill? Meron bang ano ang klaseng narrative ngayon ang gagamitin nila? Kasi hindi naman nabumenta nun eh. Nung panahon ng kampanya. Unang-una, Isina? Yes. Sige, unang-una, ito lang yung common platform na pwedeng tungtungan ng mga dilawan, pinklawan at ng mga pula ng kamatayan na. Pareho sila eh. Pareho yung kanilang narrative. At common nila na target ay ang Marcos dictatorship, para magiging katanggap-tanggap yung kanilang ginagawa din sa kasaysayan. Paano nila binago yung narrative ng ating kasaysayan after EDSA Revolution. So yun yung mga pwede parang common na platform ng mga tinatawag natin na member nitong tinatawag na Broad Alliance, no, na ginagamit nila against Inday at pwede nilang gamitin against Marcos. Jake, ang dagdag ko dyan, Ms. Ina, the alliance that was formed between President Bongbong Marcos Jr. and Sara Duterte, in the equation in equilibrium of the value of the alliance, napakalaking tulong ang faktor ng Duterte Alliance to reinforce and reinforce the Marcos administration's political value and negate, para mabawasan po ang mga bagahe ng Marcos history ng kanyang pamilya. Sino po ang may malaking kontribusyon para naging matatag at malakas ang Marcos Duterte Alliance? It's more of the equilibrium na naitulong ng presence ng Duterte Alliance. So kung ikaw ang CPP, NPA, NDM, sino i-take out mo? Kung saan nakasandig ang main target mo? The main and principal target strategically right now of the CPP, NPA, NDM is to bring down the Marcos administration. Pero hanggat nandyan ang Duterte support sa Marcos administration and all the political capital that goes along with the Duterte added value into the Marcos support in his government, mahirap mong tibagin si Bongbong Marcos Jr. So para tibagin mo ang main target mo, para pabagsakin ng gobyerno, pahinain ito, pabilisin ang pag-disintegrate ng gobyernong ito, ng administration, tanggalin mo ang single biggest element that brings into the support of this government. Ano yun? Yung Duterte factor. Now, alam na ng mamamayan kung bakit si Inday Sara ang tinira. Ngayon, sa tanong ni Ms. Ina, bakit ang Human Rights Bill and Human Rights Protection ang gagamitin nila? Sapagkat malapit at madali ito idugtong sa historical baggage ng pamilya Marcos. Na bitbit inherently ni Bongbong Marcos Jr. at nawala lamang ang bagahe na ito at humina nang pumasok ang strong alliance ng Duterte support sa kanya. Bakit? Sapagkat ang Duterte brand of politics and leadership is a strong government founded on strong rule of law and strong resolve to serve the people, at iyon ang naibitbit na value sa alliance nila nung eleksyon. Kaya kailangan tanggalin yan ng CPP, NPA, NDF by using polarizing issue. At pagkatapos ng confidential fund, what is the more polarizing issue now to use? Kung hindi ang pagpapakita ng human rights advocacy program na hindi sinusuportahan daw ng Marcos government na ito, kung kaya nila ito ginagamit ngayon to take out the Marcos government. Yes, tumpak ka ka. Dagdag lang, Brother Eric. Okay, sige po. Dagdag lang, Brother Eric. Remember, ang NTF-ELCAC is successful now in bringing in CBCP.
Catholic Bishop Conference of the Philippines. Correct. At ang isang pampahina sa ganyan na equation ay yung human rights issue. Remember, very sensitive ang simbahan. Pag